Para maiwasan ang masamang epekto na dulot ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon, ay naglatag ng ilang rekomendasyon ang DOLE, kasama na rito ang patungkol sa working hours arrangement. Kasabay nito ay pinatitiyak din ng ahensya na may matibay na proteksyon ang mga manggagawa laban sa panganib na dala ng tumataas sa temperatura. Si Creselyn Catarong magbabalita. Tuwing panahon ng summer o kahit na sa umpisa ng buwan ng Marso, pinapaigting na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang advocacy program para paalalahanan ang mga employer na mag-implementa ng mga mitigating measure para maprotektahan ang mga manggagawa sa matinding init ng panahon. Noong 2023, naglabas ng Labor Advisory No. 8 si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na nag-uutos sa mga employer na i-assess ang mga manggagawang may comorbidities. Nakapaloob din sa nasabing advisory na kasamang i-assess ang posibleng panganib na magka-heat stroke kung nagtatrabaho ang mga ito sa matinding sikat ng araw. Ngayong umpisa ng nararanasan ang matinding init ng panahon, sinabi ni DOLE Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada na tinututukan ng mga labor inspector ng ahensya ang construction industry, lalo't talagang nakababad sa araw ang mga nagtatrabaho dito. Tinitingnan din po natin na kung binigyan sila ng mga appropriate po na mga personal protective equipment like mga clothing, yung hard hat po ba nila ay appropriate sa kanila, and all other po protection na nararapat para sa isang manggagawa sa construction industry. Samantala, pinupromote ng DOLE ang pag-shift ng working hours, lalo na ang nagtatrabaho sa matinding sikat ng araw o nasa outdoor activity. Baka po maaga tayo 6 to 11 and then mag-uumpisa tayo sa hapon probably 2 o'clock and then hanggang mga 5 or 6 o'clock in the afternoon. Iwasan lang po natin yung matinding sikat ng araw ng 11 to 12. So yun po yung mga rekomendasyon. At kahit air-conditioned ang kanilang mga workplace, hinihimok pa rin ng DOLE ang mga kumpanya na magpatupad ng adjustment sa oras ng trabaho at gawin itong mas maaga. Ito'y para maiwasan na maipit sa traffic at ma-expose sa matinding init ng panahon sa pagpunta sa trabaho at pag-uwi sa kanilang bahay. Hinihikayat din ng DOLE ang pagpapatupad ng buddy system para ma-monitor ang bawat isa. Gayon din ang pagkakaroon ng breaks. Ini-encourage din po natin na magkaroon ng breaks, mga 30 minutes every 2 hours or 30 minutes every 3 hours of work para lang po mabigyan ng pagkakataon yung katawan natin to recover from exposure from extreme heat po. Doon naman sa workplace na hindi naka-expose sa araw tulad ng pabrika, ani Curada, posible ring magkaroon ng heat stroke ang mga manggagawa rito. Kaya naman hinihikayat ng DOLE ang mga kumpanya na magkaroon ng maayos na ventilasyon sa mga workplace. Sa ilalim ng Department Order 198, mayroong mga administrative fine na pwedeng ipataw para sa willful violation ng mga employer. Bawa kung ikaw ay nagtatrabaho sa construction industry at wala kang personal protective equipment to protect you from heat, from possible accident, ikaw ay mapapatawan ng around 50,000 pesos per day. At marami pa yan, maraming range of penalties. Dahil pa rin sa matinding init ng panahon na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD ay naglabas ng Memorandum No. 66. Layunin ng pag-issue ng nasabing memorandum ang tiyakin sa publiko na ang OCD ay handang tumugon at rumisponde sa mga sakuna, kasama na rito ang heat-related injuries at illnesses. Ikalawa po, nais po nating makiisa sa Department of Health sa kanilang pagbibigay ng impormasyon sa publiko kung paano po tayo makakaiwas sa mga ganitong heat-related injuries at illnesses. No? Sang-ayon kami na mas maigi po yung prevention kaysa po sa response. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.